Magandang umaga po mga kapatid. It's May 17. Purihin ang Panginoon sa kanyang paggabay. Tayo na muli ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Entitled, The Witness of the Spirit. So, ito pong saksi ng Espiritu. Atin po itong pag-aralan, sabi sa Romans 8:16, The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So, ito po yung Espiritu ni Kristo na nagsasaksi na tayo ay mga anak ng Diyos. You may have the witness of the Spirit that your ways please God. This is obtained by believing in the Word of God. By appropriating that Word to your own soul, this is eating the bread of life, and this will bring eternal life. So, tayo po ay mga saksi ng banal na Espiritu. At ito po yung ibig sabihin na tayo ay lumalakad sa kaluwalhatian ng Diyos, lumalakad sa kanyang kalooban. At nawa ito yung maangkin natin sa mga, lalo na sa atin o sa mga taong nananampalataya sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng gabay, kagalingan sa ating mga sariling kaluluwa. At habang natin ito pinag-aaralan, habang natin itong pinag-uusapan sa lahat ng sa lahat ng aspeto ng buhay, kinakain po natin ang tinapay ng buhay na ito'y nagbibigay sa atin ng kasaganaan tungo sa buhay na walang hanggan. Compare Scripture with Scripture. Study the representation of the life of a true Christian as delineated in the Word of God. So, kung taus-puso nating sasaliksikin ang bawat salita ng Diyos, ikukumpara natin yung salita, Biblia, sa iba pang mga Biblia. At atin itong pag-aaralan, nagre-represent ito ng buhay ng tunay na Kristiyano na laging nakaugnay sa salita ng Diyos. So, kinakailangan wag po tayong magsawa na pag-aralan ito dahil araw-araw kung atin itong binabasa, may mga preskong biyaya, may mga preskong katotohanan na dapat nating malaman na ito din ang nagbibigay sa atin ng katatagan na maging konektado tayo sa ating Ama sa langit. At the more tayong nagko-connect sa Kanya, the more din mabe-behold ang ating character to become like Jesus. The law of God is the great standard of righteousness. This is, the apostle declares, is holy, just, and good. David, the law of the Lord is perfect, converting the soul. So, alam natin na pinagkalooban na tayo ng Panginoon ng mga katotohanan, kasali na din ang batas ng Diyos dahil ito po yung transcript ng kanyang karakter. Ito din yung standarte ng katwiran. Na kung gusto nating maging kagaya ni Kristo, pag-aralan po natin ang kanyang mga salita. Pag-aralan po natin ang kanyang mga batas. At ang apostol na nagsasabi na ang kautusan ng Diyos ay banal, makatarungan, at mabuti. At just, purity, may dalisay. At ang kautusan ng Panginoon ay perpekto. At ito po'y nagpapabago sa kaluluwa. Kaya pagsikapan po talaga nating mas maintindihan ang kanyang kautusan, ang kanyang kalooban, upang ating masunod ang bawat liwanag nito. Christ says, If you love me, keep my commandments. He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. So ito yung gusto ni Christ sa atin. Kung paano natin papatunayan na tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon dahil we need to love God through sa buong kaluluwa, buong lakas natin, At mahamahalin din natin ang ating kapwa na gaya ng ating mga sarili. Kung gusto nating patunayan na mahal natin ang ating Panginoon, kinakailangan na sundin natin ang kanyang kautusan, ang kanyang kalooban. So, papaano? Kinakailangan na makiugnay tayo sa kanya parati dahil sa ating buhay bilang Kristiyano, mahirap lumakad sa katwiran kung sa ating mga sarili lamang tayo nakadepende. At kinakailangan na lumakad tayo sa daan ni Kristo. At ito ang kanyang kalooban. At kung sino man ang nagmamahal sa Kanya, kinakailangan na maitanim sa ating mga puso ang Kanyang kalooban, ang Kanyang kautusan. Dahil kung sino man ang nagmamahal sa Kanya, mamahalin ang Kanyang Ama. Dahil
Si Kristo ay sa atin. Siya ang mananahan sa ating mga puso. This is most assuredly the witness of the Spirit. If you keep my commandments from the heart, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So napakaganda mga kapatid sa feeling mo, personally sa buhay natin mga kapatid, na kapag tayo ay mga saksi ng banal na Espiritu at tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng bagay sa mundong ito. At higit sa lahat, ang kanyang banal na Espiritu upang matulungan niya tayo paano lakarin ang kanyang kautusan. Ng buong puso, ng buong lakas, siya ang mananahan sa atin at ipagkakaloob niya sa ating mga buhay ang kanyang pag-ibig. Gaya ni Kristo na kanyang anak na sumunod sa Ama at nanahan ang Ama sa kanya. Sa atin din mga kapatid, kinakailangan na maging kagaya tayo kay Kristo habang may panahon pa na binagkaloob sa atin ang buong lakas, ang buong talino, lahat ng ating mga hangarin sa buhay nawa ay paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Sa napakaliit na bagay, luwalhatiin po natin siya. Those who are obedient to the will of God will not have a hard and miserable time in this life. Hear again the words of Christ. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. So gusto ng Panginoon, ninanais niya sa atin na mapuno tayo at magalak. Mapuno yung puso natin ng pag-ibig, ng kagalakan ng kanyang mga salita. At ito yung kalooban ng Diyos na tuparin natin ang kanyang mga utos. At sa ating pagtupad nito, may pag-ibig tayong maipapakita, tutulungan niya tayo na maging perpekto sa lahat ng bagay. At walang mahirap na miserableng panahon sa ating buhay. Kaya itong lahat ng bagay na pinagkaloob sa atin, binigay ito upang gamitin natin upang parangalan ang kanyang pangalan at gamitin sa kanyang gawain. Dahil sa ating buhay bilang Kristiyano, kinakailangan ma-mold si Kristo sa ating mga isip, puso at kaluluwa. Yung buong pagkatao natin, ipagkaloob po natin sa kanyang tungkulin, sa kanyang kalooban upang siya nang kokontrol sa atin at maipapakita natin sa ating buhay ang karakter ng ating Panginoon. This is the witness which it is the privilege of all to have the joy of Christ in the soul through appropriating the Word of God and bringing the requirements of Christ into the practical life. So ito yung kinakailangan nating masunod, which is binibigyan tayo ng pribilehiyo ni Kristo na magkaroon ng kagalakan na pag-aralan ng kanyang mga salita. At binibigyan niya tayo ng kanyang banal na Espiritu upang matulungan tayo sa lahat ng ating mga kahinaan. At tayo ay dadalhin tungo sa requirements ng ating Panginoong Hesus sa ating mga practical na buhay. Sa ating hanap buhay, saan man tayo dinala ng Panginoon, nawa bigyan natin ng lugar sa ating mga puso ang bawat detalye ng katotohanan dahil ito po ang magbibigay sa atin ng kagalakan sa ating mga puso at higit sa lahat kagalingan sa ating mga karamdaman spiritually. There is full assurance of hope in believing every word of Christ, believing in Him, being united to Him by living faith. When this is his experience, the human being is no longer under the law, for the law no longer condemn his course of action. So kapag tayo ay punong-puno na ng pag-asa, assurance na tunay na nananampalataya at naniniwala sa salita ng Diyos, salita ni Kristo at nananampalataya sa Kanya, tayo ay kaisa ng Diyos sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya at kinakailangan natin itong maranasan, ma-experience sa buhay. Dahil bilang tao, wala tayong magagawa sa ating mga sarili. We are under the law. At lahat ng ating mga gagawin sa ating mga sarili, hindi po natin kayang tuparin ang utos. Bagkus sa pamamagitan ng biyaya, matutulungan niya tayong matupad ang utos at kalooban ng Panginoon. At ang kautusan, kapag nakatanim na ito sa ating mga puso, never na tayong makokondem. Dahil kumikilos po tayo at gumagawa dahil may pag-ibig po tayo sa ating Panginoon. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay bigyan po natin ng lugar sa ating mga puso ang kanyang kautusan.
upang maging isa tayong saksi ng kanyang banal na espiritu. At ang banal na espiritu ang siyang saksi din na tayo'y mga anak ng Diyos. Dahil nalalaman natin na habang ating nalalaman ang mga katotohanan, doon pinapaintindi ng banal na espiritu ni Kristo ang ating mga dapat gawin. Tinutulungan po niya tayo sa ating mga problema, sa mga katotohanan na hindi agad natin maintindihan, na atin po itong malakaran upang tayo ay makasunod nga ng perpekto sa ating Panginoon. Hindi sa ating mga sariling karunungan o kalakasan. Dahil wala po tayong magagawa. Ang tangi lamang nating pag-asa, kumapit sa katuwiran ni Kristo, kumapit sa kanyang merito, na kung saan siya ang tutulong sa atin sa panahon ng kabiguan, sa panahon na tayo nadadapa sa daan. Tutulungan niya po tayo mga kapatid. Huwag po tayong panghinaan dahil ang Panginoon ay nandyan. Pagpapalain niya tayo at bibigyan pa ng tagumpay, bibigyan ng kalakasan, tagumpay sa huling araw. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless.